Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. AFP iginiit na kailangan sanayin ang hanay sa modernong missile systems. Iginiit ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. na mahalagang sumailalim ang mga sundalo sa pagsasanay gamit ang modernong missile systems, kasunod ng paggamit ng US at Japanese missile systems sa mga exercises sa bansa. Ayon kay Bronner, layunin ng Armed Forces of the Philippines na mahasa ang kakayahan ng mga tropa sa paggamit ng mga makabagong armas upang mapalakas ang depensa ng bansa, lalo na sa pagprotekta sa kapuluan. Paliwanag niya't bahagi ito ng modernisasyon ng AFP at paghahanda para sa self-reliant defense, kung saan layunin ng Pilipinas na unti-unting mapalakas ang sariling kakayahan sa seguridad sa kabila ng pakikipag-ugnayan sa mga kalyadong bansa. Ang pahayag ay ginawa matapos ang mga kritisismo kaugnay ng pagpapaputok ng US at Japan missile system sa ilalim ng balikatan exercises, kabilang ang Typhoon mid-range system ng Estados Unidos at Type 88 surface-to-ship missile ng Japan. Dagdag ni Bronner, hindi lamang pakikipag-alyansa ang pinagtutuunan ng AFP kundi ang aktwal na kakayahang gumamit at mag-operate ng mga makabagong sistema bilang bahagi ng long-term defense strategy ng bansa. Sa iba pang balita, rollback sa diesel at kerosene, asahan sa susunod na linggo, gasolina maaring tumaas. Iniulat ng Department of Energy na inaasahang magkakaroon ng rollback sa presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo, habang posibleng tumaas naman ang presyo ng gasolina. Batay sa 4 na araw na trading monitoring sa Min of Platts Singapore, tinatayang bababa ng humigit kumulang 9 pesos kada litro ang diesel, at 12 pesos kada litro naman sa kerosene, samantala, posibleng tumaas ng 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos kada litro ang gasolina. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, unti-unti nang bumabalik sa normal market-based pricing ang langis matapos maapektuhan ng tensyon sa gitnang silangan na nagsimula noong Pebrero. Aniya, ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ay kasalukuyang nasa humigit kumulang $70 hanggang $95 kada bariles, napapalitan sa normal na presyo nitong $55 hanggang $65 kada bariles. Iaanunsyo naman ng mga kumpanya ng langis ang opisyal na presyo ng mga produktong petrolyo sa Lunes, at ipatutupad naman sa araw ng Martes. Bago tayo magtapos, mula sa bumubuo ng MBC TV Network News Update Year 2, bumabati sa inyo ng isang happy birthday ang aming kasamang si Lorraine De La Torre, at siya ay mapapanood ng aming programa tuwing Biyernes. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.